Mula 1979 hanggang sa kasalukuyan o sa loob ng mahigit 30 taon, hindi nagtaas at nanatili sa 12 pesos per unit ang tuition sa PUP. Pinaplano pa lang may protesta na. Oo. Wala pa naman. Kaya nga dito talagang nilakasan ko ng loob ko para madinig ng sambayanan na ito ang nangyayari. Para ang ating mga congressman at senador, hindi ko naman sila sinisisi, they will take a second look of what is happening in the budget of the educational system, particularly sa government. Ayon kay Vanessa Faye Bolibol, Secretary General ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, hindi dapat na alternatibo ng mga SCUs ang pagtataas ng matrikula. Lalo na sa mga state universities and colleges, lagi namin sinasabi hindi dapat kinukuha sa bulsa ng mga estudyante yung anumang gastusin sa paaralan, kundi dapat laging ina-assert sa ating pamahalaan na pondohan ng malaki yung education sector. Sa tala ng Ibon Foundation, mula 2001 hanggang sa kasalukuyan, umaabot sa halos 16% lamang ng national budget ang inilalaan sa edukasyon. Halimbawa noong 2009, umabot sa 182 billion ang pondong inilaan sa education. Sa bilang na ito, 24 billion lamang ang napunta sa mga state colleges and universities. Ayon kay Attorney Julito Vitriolo, Executive Director ng Commission on Higher Education, hindi ito nangangahulugan ng pantay-pantay na hatian ng mga SCUs. Dapat balanse at equitable yung distribution sa mga schools. Hindi ko mo malaki enrollment mo, malaki na ang budget mo, hindi. Iba-balance mo rin to doon sa klase ng programa, doon sa kung may gumagawa ka ba ng research, at saka yung ibang considerations. At dahil kapos pa rin ang budget ng mga SCUs, isang nakikitang paraan ng CHED ay magkaroon ng iba pang source of income ang mga eskwelahan. Dapat dagdagan niya yung kanyang income generating capacity. Marami siyang, maraming lupang ibang mga universities, malalaki yung kanilang space, marami silang buildings and all that. Yung iba, nagpaparent ng kanilang spaces. No? So from there, they can generate additional income. Dahil sa Higher Education Modernization Act na naisabatas noong 1997, pinayagan ng mga SCUs na magtaas ng matrikula at pumasok sa mga income-generating projects sa mga private sectors. Pagsusuri ni Sunny Africa, sa lumalagong populasyon ng mga nag-aaral sa SCUs, mas mataas na budget mula sa gobyerno ang kailangan at hindi ang income-generating projects. Ang pagpasok sa mga income-generating projects ay senyales daw ng privatization, kaya may ilang tutol dito. Nabibigyan daw kasi ng dahilan ang gobyerno na liitan ang budget ng edukasyon dahil may paraan naman pala para kumita pa ang mga eskwelahan. Sabi nilang i-rationalize ang tuition fees. Ngayon kung sa budget ay ibig sabihin ng rationalization, pagpapaliit, sa pagsisingil, ibig sabihin ng rationalization, pagpapataas. Ang talagang esensya niyan ay papalitin ang subsidy ng gobyerno at tataasin ang singil sa tuition fees. 2007 ang inulandi ng protesta mula sa mga mag-aaral ang halos 300% tuition fee increase sa nangungunang state university ng bansa. Ang dating 300 pesos per unit na tuition naging 1,000 pesos ng taong iyon. Ngayon, may nakaambang panibagong pagtataas ng matrikula. Kung matutuloy, tataas ang tuition ng mga kukuha ng postgraduate courses sa UP. Mula sa kasalukuyang 1,000 pesos per unit, magiging 2,400 pesos na ito at may karagdagang ding 100 peso PE fee para naman sa mga college level. Ang punto, at the end of the day, yung UP ay isang state university na ang malaking bahagi ng budget ay galing sa gobyerno. In no way siya na-justify yung 1,600% increase ng 2005 at yung sumunod na 300% increase ng 2007. Lumang isyong maituturing ang pagtataas ng matrikula sa sistema ng edukasyon sa bansa. At para kay Amy na napilitang ipagpaliban ang pag-aaral dahil sa tuition increase, kakaibang hamon ang kanyang handang suungin. Maghahanap po muna ako ng trabaho. Then, pag nakaharap na ako ng trabaho, babayaran ko muna yung utang ko sa loan board. Tapos, pag nabayaran ko na siya, pwede na ako mag-enroll ulit. Nakasaad sa saligang batas na dapat maglaan ng pinakamataas na importansya sa edukasyon.
Isang patunay na kahit noon pa man, edukasyon na ang susi upang mabigyan ng magandang bukas hindi lamang ang ating sarili at pamilya, kundi maging ang lipunan na ating kinabibilangan. Dapat lamang na paglaanan ng nararapat na solusyon ng pamahalaan at hindi na muling iatang sa balikat ng mamamayan. Ako po si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Education!